Alright, kumusta yung mga model natin, model legends, yung katabi mo? Mas lalo na siyang mas gwapo at saka mas maganda ngayon kaysa dati. Sabihin mo sa kanya, mas gwapo ka at saka mas maganda ngayon kaysa dati. No, kahapon nakita ka mo, mukhang mas gwapo siya at saka mas maganda siya ngayon, no? Okay? So, that should always be our declaration. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay mo kay Kristo, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, patindi ng patindi, ang buhay mo kay Kristo. Amen. Amen. Wag ho kayong pumayag ha, ng buhay mo pagka, kumusta naman ka? Maulang gihapon, amo lang gihapon. Diba? Wag ho kayong pumayag nun. No, you are a child of the King. You're a child of God. We have to live by faith, not by sight. Live sa Word. God is true to His Word. Okay, so praise God. Natapos tayo sa ating series last month. It was about connected. How many of you merong mga bagay na nag-improve sa buhay mo nung nakonect ka kay Lord Jesus? And then, yung nakonect ka rin sa soul group, nakonect ka sa church, because siyempre, pag connected ka kay Jesus, you're connected to the body of Christ. Hindi naman pwedeng sa ulo ka lang nakakonect. You must be connected to His body, the church. And that is very, very important. Okay? And then, lalo na yung naka-join ka pa sa ML Challenge. Wow! Kaya sinuot ko ulit ito just to remind us that we are in this challenge, 120 days challenge hanggang December 3. And I believe merong nag-improve sa buhay mo, right? Itong challenge naman na ito ay mabibless ka lang pagka ginawa mo, siyempre. Alright? Pagka pre-practice mo, may mangyayari sa'yo. Lalo na pag i-push mo pa yung sarili mo. Hindi lang yung isang beses ka lang magdi-devotion, 2 o 3, lalo na pag in-everyday mo na yon. Ayun ba sa inyo, nakita ko na nagpipray na kahit saan, no? Kahit sa merkado may ginaprayhan. Lika dito, pag-pray kita. Ngayon lang tayo nakita, pinag-pray mo, kung ano, bumaka lang sa tubig, pinag-pray ang tindera, yung mga ganon. Diba? So, nakaka-bless kayo. So, katabi mo, nakaka-bless ka, kapatid. Pero na-bless po ba kayo na kayo nag-pray din? Ay, talaga, di ba? Yes, na-overcome ko yung fear or yung bagang kaalo o kung ano pa man. So, laban lang. Sabi mo sa katabi mo, simula pa lang yan. Okay? Ang susunod niyan, yung training natin kahapon, how to share your personal testimony. No? Kahit 1 minuto lang, no? Kahapon. How many of you andito sa ating training? Okay? And then after that, later naman, mag-share naman tayo ng salvation. Diba? So, yung pagpipray, yun ang simula para matuto tayong mag-engage. Pero hindi lang kutob dida. Okay? Dapat talaga maligtas yung mga tao. Maligtas yung mga kaluluwa sa masbate. Amen? Okay, so, ganda ng ating series last month, Connected. Pero, ito naman yung bagong series. The Lord is leading us. I believe, kasi iba yung iniisip ko dati. Pero, you know, as the Lord leads, God is leading us to this series, Secret Place. Kasi, alam niya na mabibisi ka sa mga ministries. Mabibisi ka sa pagpipray sa iba, pagsiserve sa iba, pagwiwinning, pagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon, and sa mga challenges na ito. Pero still, ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin is the presence of God. Amen? So, Psalm 92 verse 1 says here, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang ganda po ng passage na ito, but hindi muna natin yan pag-adalan na passage. Tsaka yung mga experiences ni David, napakaganda nun. Maybe next Sunday and the following Sundays. But sa ngayon, gusto ko muna yung sinabi ni Jesus mismo. Siya mismo nagsabi, meron siyang sinabi about secret place. Yun ang unahin natin. Jesus Himself. Now, by the way, secret place in Hebrew means, or called Sefer, or Setra,
that it means covering, shelter, hiding place, secrecy, protection. Kaya ang dami nating mga magandang bagay na pwede mapag-usapan about secret place. So there are many things we can learn about that but in the Bible, no, about secret place. But one of the meanings of secret place is where God wants us to spend time with Him intimately, no, in prayer. Gusto niya yung nasa presence tayo niya, tapos kayo lang dalawa. Solo mo si God, tapos solo ka rin ni Lord. Yan. Yung intimacy. And then, of course, in prayer. So, I entitled this message today, Shut the Door. Sa katabi mo, shut the door. Bakit? Pastor, ba't shut the door? Kasi secret place ito eh. Tama? Basi may makasulod na iba. Basi may miya. Basi may ido magparakamra sa imo. Magpara-distorbo. You have to shut the door. So, Jesus Christ, merong gintukdo si Jesus in the book of Matthew. You may turn your Bible to the book of Matthew chapter 6, verse 5 and 6. Okay? Jesus himself, nagturo dun sa Sermon on the Mount. He said, "When you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward," or they received already the reward. Verse 6, but you, Soul Harvest family, mga anak ni Lord, you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret place. Who is in secret place. Andun yung presence ni Lord. And your Father who sees in secret will reward you openly. May the Lord bless His word today sa mga anak niya. Praise the Lord. Glory to Jesus. So I'd like to say this as a proposition today. Let us be a model legend in prayer. Kasi nasa challenge tayo na bagamat nagpipray sa ibang tao, pero dapat una nakapag-pray tayo kay God. We have the time with the Lord first. Bago tayo lumabas ng bahay, bago tayo mag-minister sa iba, first dapat tayo muna ma-ministeran ni Lord eh. No, ito yun ang passage na ito. So, dapat maging model tayo sa prayer dahil si Jesus Christ, siya yung pinaka-model natin sa ating Model Legend Challenge ngayon. And so, siya mismo, ito yung lifestyle ni Jesus. So, I declare in the mighty name of Jesus that all of us here today will become a model legend in prayer. Amen? Tayo yung mga prayerful sa aton balay. Dapat ikaw yung nakikita na, ba't prayerful tong batang to? Kasi anak ni Lord to ah. Ito sa school, ikaw yung pinaka-matindi mag-pray. Ikaw yung nagsasuggest sa teacher ninyo na, teacher, bago kita mag-start, pwede po ba mag-pray muna tayo? Sino din yung ginasabi mga ka-teacher, teacher, pwede ba mag-pray muna tayo? Ha? Hindi, kahit ako na mag-pray, teacher. Yan, dapat. Tapos mag-pray nyo, Lord, tsaka salvation na rin. Lord, lahat na, save us, O Lord. Oh, okay sa kanila yun. Masaya sila yun. Nag-pray ka ng ganon. Lord, bless us with wisdom, knowledge, understanding. Wow, you're making a difference. Yan ang tawag distinction, you know? So, tayo dapat yun mga kapatid. Since katabi mo, ako yun. Alright? Now, because it says here that when you pray, okay, naalala niyo yung verse kanina, ano sabi ron? When you pray, it doesn't say, if you pray. Because prayer is not an option. No, hindi yun, yung bang, pag gusto mo lang, hindi gano'n. When you pray, meaning to say, we are expected to pray. If you are a child of God, you have that connection, access sa Panginoon 24/7. We have that relationship. Dapat natural lang na makipag-usap ka kay Lord. Tama? Sa bahay ninyo, may relasyon ka naman kay tatay mo, kay papa mo, kay mama mo. So, natural lang, nag-istoryahan ka mo. Dili mo kinahanglan pagparapirito na sa diri mo, magpaaram ka ba na, Papa, pwede tayo maka-istorya? Minsan, siguro pag busy siya, pero normally, when we have that relationship in our house or family, we just simply, communicate. Tama? Diretsuhan lang. Amo man nini,
we are expected, when you pray, you're expected to pray. Amen? And so, una, when we pray, sabi nila, find the right time. Dapat igukasin, permanente na oras. Dapat pumili ka ng pinaka-the best na oras pag nagpe-pray ka. Kasi you're expected to pray. In fact, sabi ni Paul talaga sa Bible is pray continually. No, in 1 Thessalonians 5:16. Pero, yeah, it should be a lifestyle. Lifestyle. Pero ito pong secret place talaga, ito yung special time with the Lord na talagang kayo lang na duwa. Kamu lang duwa gayon na mag-istoryahan. No, i-enjoy mo yung presence niya, tapos may enjoy ka rin ni Lord. Kasi mahal na mahal ka ni Lord. No, hindi lang naman, of course, we need God, yes. Pero siya rin, gusto ka rin niya talaga. Gusto ka rin niya makasama. Kaya, go into your room and then pray to your Father. Father. So, una, kailangan may tamang oras. Sino ditong every morning may oras ka na ito yung oras, Lord, nakatalaga na to sa date natin. Magdi-date kami ni Lord, waran magsamok, na oras, kami ni Lord. Yan. Dapat mayroon pala tayo nun. Now, si Jesus mismo as our example in Mark chapter 1 verse 35, sabi na very early in the morning while it was still dark. May oras ba? Meron. While still dark. So meron ng morning, AM, halata. Anong oras sa AM? Basta madulong pa. Ay, siguro mga alas 4 yon. Kaya alas 5, nagapawa na. Alas 4, alas 3, alas 2, alauna, early morning pa rin yun. No? While it was still dark. Kung imong kita si Jesus, ganun siya magpe-pray. Many theologians believe that Jesus Christ prayed every day, maaring 3 to 5 hours a day. Yan ang observation nila. Lalo na sa Israel, alas 4, madaling araw, yun na yung waking up nila. Yung mga tao, halos nagagising na sila nung oras na yun. Sa ato, nang gising lang sila sa merkado, magtinda, matindang baboy, mga ano, ay, mata na sila, alas 4. Pero doon sa kanila, mga mahigos talaga sila. And that is why, most probably sa in the pag-study, 12 or 1 a.m., gising na si Jesus just to pray hanggang 5 a.m. 5 hours. No wonder, 5 seconds lang, daralaga na ang mga demonyo pag-ada na si Lord. Kita naman, 5 minutes lang prayer, 5 hours nang ka, in Jesus' name, di lagi hapon naghahali. Kasi maluya ang spending time, maluya ang power. Baliktad. Si Lord, 5 seconds, wala na, taralbo na yun ng mga legions of demons. Kasi matindi rin siya mag-pray. So you have to have time, perfect time for you. Kasi alam ko, iba-iba na rin yung trabaho natin. Some of you here are, minsan sa gabi yung trabaho, online, or probably sa mga hospitals, like mga nurses natin. Ano yun, mga shifting time kasi yun eh. Pero mahalaga, meron kang special time with the Lord. Amen? Na kayo lang. Mga kapatid, dili ini pwede dapat ibalyo sa iba na bagay. Ito yung gusto ni Lord na makuha natin ito ngayon. Ito yung sikreto, kaya secret place ito. Gusto mo na sikreto sa buhay? Para pagpalain ka ni Lord? Para gumanda ang buhay mo? Mga kapatid, anti-aging to. Kasi yung stress mo nawawala dito. Yung mga problema mo, isusurrender mo lahat. In the presence of God, there is fullness of joy. The Bible says so. There's fullness of joy. There is healing. There is peace. There is love. Complete yun. Pero ito yung hindi masyado nagagawa ng mga Kristiyano. And that is why puro bata pa, gurang nakitaon. Kuro yunot na, Christian ka pa man kunta. Kasi puro nakita worries or naga-doubts and all, preoccupied, preoccupied sa tanan ng mga needs and sometimes wants. Like Martha. Di ba sabi ni Jesus, Martha, da ka na naman sina. Wala ka masuguan magparaluto. Pero gusto lang siya talaga na mag-serve kay Lord. There's nothing wrong with that, Martha. Pero mas gusto ni Lord yung time na makinig dapat siya. Hindi naman to time sa karaon, time sa pamati.
Times and devotion. Times and fasting. Igpaparakaon. Okay? So, si Martha, sabi niya, maayo man nakunta Martha, pero Martha, ang gusto ko, pares kan Mary, sabi niya, nakuha niya yung importanteng bagay. One thing is needed, and Mary, nakuha niya. Alam niyo yung nakuha sa Greek word noon? Hindi niya pwedeng ma-share sa iba. Yeah. Yung nakuha ni Mary, hindi niya pwedeng maibigay kasi dun lang yun pag nakinig ka kay Lord. Yung anointing na yun, dun lang talaga yun eh. Yung strength na binigay sa kanya, yung nakinig siya kay Lord, dun lang yun. Hindi niya pwede maibigay sa iba. Kung pwede lang sana, tapos ako na lang magpara-pray, magpara-spend time, tapos ihatag ko sa iyo. Kaya lang, hindi pwede. Dapat lahat tayo talaga, merong special time with the Lord. No wonder, ang dami mga Christians, napakahina. Pagdating ng mga temptations and problems, bumibigay sila. Because walang charging eh. Gusto lang magpaparatrabaho like Martha. Sabi ni Lord, Martha, hindi naman pwede, puro ko trabaho. Makinig ka na lang dito. Gusto mo lutuan tayo ko pagkatapos. Ay, pagparahandal sina, natilawan mo na ba ang luto ko? Wala sa gigis ina. Ha? Hahambugan mo ba ako sina? Minsan ganun na tayo, busy doing for the Lord, pero wala na tayong strength, wala na tayong power. So, dapat may time tayo mga kapatid. And then sabi niya, when you pray, don't be like the hypocrites. Meaning to say, when you pray, you must have the right motive. The right motive. Kasi ang problema sa mga hipokrito, or sino bang tinawag na hypocrites? Actually, itong mga Pharisees, Sadducees, napaka-relihiyoso nila. When we went to Israel, hindi ko pala na-prepare yung picture para makita nyo, ang dami nila, minsan, siyempre nakasuot yun, kompleto yun. No? May mga, kung ano na, mga bitay-bitay. They have those things because religious sila eh. And then they always go to the Western Wall. And dun sila magpipray, mga ganun sila palagi. There's nothing wrong with that. Sana, no, pero sana all tama motive. Yan sabi ni Jesus, kasi sila daw, mas gusto nila mag-pray doon sa sinagoga para makita sila. Minsan doon sa mga corners, sabi doon sa verse na yon, doon sila tumatayo, nagpe-pray para makita sila na, ay, napaka-prayerful naman itong mga taong to. Ba? Kaya sabi ni Lord, di testingon ta sa secret place kung magpe-pray ba. Kasi minsan, pag nasa church, passionate tayo dito. Lakas mag-pray. Hallelujah, glory to God. There's nothing wrong with that. Pero kung ikaw na lang mag-isa sa balay nyo, aber, para bang, alam mo mga magagaling kumanta, lalo na pag nasanay ka sa crowd, para kanta ka, tapos pinapalakpakan ka. Ngayon, pakantahong ka, isa lang audience mo, gusto mo? Isa lang audience mo, si Lord. Ba't ayaw mo? Sino bang kinakantahon mo pag adi ka sa church? Ba't yung iba pag nasa church, gustong pero pagka devotional life na, ayaw. Ang dami natin mga worship team before. No? Sa mga churches natin, ganun eh. Galing tumugtog, galing kumanta, pero pakantahon mo kay Lord na mag-isa lang, ayaw. Gusto kasi nila palakpak. Ito yung mga Pharisees and Sadducees. Pagka pumunta sila sa sinagoga, ay grabe kong umampo. Ginoo! Ni anapod kami Ginoo. May mga tono pa yan. Tapos, pamati ang mga pag-ampo. Diba? Kaniya mong pag-ampo, Ginoo, lusot diha kanimo. May mga words pa yan. May mga terms pa kung ano-ano yan. Matitindi yun. Pero pagka sila lang mag-isa, ay, turugan lang si Lord. Wala sila. Hindi naman talaga para kay Lord yung ginawa nila. Yan. So, tayo nagsiserve tayo sa mga tao. Yes, sa church nagsiserve tayo. Minsan pwede ka makita dito, parang prayerful ka, parang ang galing mo, kabuot-buot mo, grabe ka mag-serve. Well, maganda sana yun. Pero sana meron kang secret place muna. Dapat meron tayong personal relationship and then devotional life, prayer life kay Lord. Amen? So, dapat ayos yung motibo natin. Ano motibo mo? Kinagampo. Kaya maganda talaga yung solo ka mag-pray. Naayos yung heart natin.
Totoo po yun. Actually, ang matuod na kay gusto ni Lord ini-practice natin. Because this is one thing na nagatiripong kita and you receive the Word of God today. Maybe you will be blessed after this. You might be empowered. Pero iba ang transformation pagka may daily, personal na connection ka. Kayo lang ni Lord. Iba po yun. Dili na pwede i-value din mga kapatid. Lalo na every Sunday lang to. Kahit mag-cell group ka pa. Iba pa rin ang not only mararamdaman, ha? Yung mabago sa puso mo, malusaw yung pride mo, malusaw yung mga anumang mga lustful desires and all, dun sa secret place na ito. Pati yung mga problema mo na hindi mo kaya, dun sa secret place nilalaban yun. Doon ko na-learn din ito kay Pastor Cesar Asillanos na kahit yung problema niya sa anak niya, yung mga ganon, hindi mo na makontrol yung mga anak natin. Yung asawa mo, no? O kaya sa business mo. Sometimes beyond your control. Pero dun mo ilalaban yan sa secret place. Kaya dapat may secret place tayo. Amen. Yung iba kasi may secret place daw. Pero ibang ginahimo. Diba? Hay na niyo secret place. Nagano ka mo da? Ano ba nagda-drugs dun sa sikreto na lugar? Ano ba dahil may kurukatrato ato sa sikreto na lugar? Kadilim-diliman, kasulok-sulukan, kaduluduluhan. Secret. Totoo po yun. Iba naman, ito, may nagaralagata ko, yung nagamadyong gali, adin secret place nindo. But now that you're a child of God, dapat meron ka ring secret place. Hindi naman sa, wag na yan, hindi, meron pa rin. Kailang babaguhin mo na, secret place mo is in the presence of God. Alright? So, dapat meron tayong tamang motibo sa pagpe-pray. Pangatlo, when you pray, choose the right place. Choose the right place. Kasi sabi niya dito, when you pray, don't be like the hypocrites, but go to your room. Dito kasi nasusubok talaga tayo sa one-on-one ba? Yung bang kayo lang ni Lord. Doon talaga masusubok yung buhay mo bilang Kristiyano. Ang sarap. Kasi hindi din nag-enjoy sa presence ni Lord, nakatisting na sila na mag-pray ka tapos umiiyak ka doon. Ang sarap. No? So, dapat may tamang lugar. Si Jesus, sa verse 35 kanina, Mark chapter 1, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Now, pero ang sabi niya sa verse natin kanina, go to your room. Ang purpose na ang issue there is yung kayo lang ni Lord, kagwara sin makadisturbo. So, minsan sa imo room, maganda naman na ikaw lang. Pero base kung may nakadisturbo man sa imo dida, okay, pwede ka maglabas. Or, hambawa, sa iyo balay, bagan madidisturbo ako di. Adin akong asawa. Okay, I don't know kung nanon pwede mag-disturb. Pwede ka lumabas. Pwede ka naman alas 4 sa naga, alas 5 sa gana, magmotor ka na pakato sa pier, sa boulevard, pakato sa Mayong Payong, kung gusto mo. Wow, Lord, hindi kita mag-date, Lord, sa Mayong Payong, Lord. Wow, bago pumutok ang araw, andun ka na. Nakaabang, hallelujah, nagpe-pray ka. Sarap no? Kasi Lord, makikita mo on the mountain, mag-iisa siya, nagpe-pray. Doon sa Gethsemane, siya lang nagpe-pray. And then, there was a time, overnight, nag-pray siya in the mountain. Yung mga disciples, pinaalis na niya. He prayed, solo siya. Gusto niya yun. Siya ang aton model. So, pwedeng sa room mo, kaya lang basi ko, nakita mo naman na ulunan ka katahom-tahom, tapos nang huyab ka na naman, tumuro ka na naman, balik! Kaya sabi ko, maghiramos ka, mag-toothbrush ka, tapos push up ka muna. Kung dili mo gagkaya, di maglakat ka mag-pray. Lord, walking tayo, Lord. O kaya hanap ka ng lugar na walang makaka-istorbo sa iyo. Choose a right place. Pagka mag-date kayo ni Lord, dapat right place. Na huwag sa Jollibee. Alam ko makakatipid kasi, Lord, hindi naman kumakain. Tapos lagyan mo ng plato doon, Lord, andyan ka. Kasing kopod mo, ay si Lord. Kaya lang, alam ko, ang daming distraction sa lugar na yon. Maganda naman yung ganon, na parang may upuan kahit walang tao, para bang, kasi alam ko, may kadate ako, andyan si Lord, hindi ko lang nakikita, pero andyan siya. Well, that's good. Pero, baka madidisturb ka doon. So, find a place. In fact, sabi dito, Jesus went to a solitary place. That's a
mapuyo na lugar na waran makaka-disturb. Okay? Solitary place. Usa daw na solitary place ay Campo Santo. Pwede ka mag-devotion dito. Ang mga patay din na maribok. Pero minsan sa Katarakintan, daming buhay. Alright? So, that is why he said, when you go into your room or when you choose a place, shut the door. Shut the door. Basi sumulod naman ani mo ido, ani mo paborito na ido, magpaparakambras. Ay, ang cute-cute mo, halik ko. Magpe-pray tayo kay Lord. Magdi-devotion tayo. So, minsan, andun na yung attention sa kanya. Kasi paborito mo na ido. Diba? So, distractive din yon. Okay? So, in other words, when you pray, decide to remove distraction. Okay? Decide to remove distraction. Hindi naman pwede mo naman ihigot siguro o ikulong mo muna yung paborito mong ido. No? Ano pang mga distractive sa atin ngayon pag nag-devotion? Ay, grabe, alam na alam niyo talaga. Sabihon, amo God per me, nagadisturbo sa iyo. So, ang cellphone mo, pwede mo na ibaligya, di ba? You may turn it off or itago mo muna para wala talagang disturbo. No? Minsan, mga pictures. O yun, John Shaw, nagparamdam. Ay, alisin mo muna yung mga pictures na yan. Tanggalin kasi nakaka-disturb pala yan. Or, para sa Jesus, lumabas ka sa kwarto mo, hanap ka ng place, doon na waran nakaaram. Doon nag-pray si Jesus early in the morning, hinanap siya ng mga disciples. Asan si Jesus? Ang daming may sakit. Sabihin, nagpawa na. Andun pa siya. Nagpipray. Early morning, dulong pa, andun na siya nagpipray. This time, matanan mga disciples, nag-arabutan ng mga may sakit. Asan si Jesus? Adi, may sakit. Uy, adi, makakita naman kinap milagro. Hinahanap punta si Jesus. Hinanap nila, halos hindi nila mahanap. Kasi Jesus Christ, gusto niya talaga yung kayo lang dalawa, kag waran makaaram. Waran makadisturbo. Gusto ka suluhon ni Lord. Don't you know that? Ikaw talaga ang sadya ni Lord. So, pag nakipag-date kita kay Lord, hanggat maaari, wala kong nakaaram. Okay? So, si Jesus hinanap, ay hindi halos mahanap. Siguro nagkita na sila nung lumabas na siya. Kasi, secret place. Sa'yo sa katabi mo, secret. Ayan. Para hindi naman siya makatulog. Mga kapatid, ito po yung sikreto natin bilang mga anak ng Diyos. Pag wala ito, mga kapatid, wala na, dili na ako makasiguro na makapadayon pa kita. Ito talaga yung ating sikreto. Secret place. So, every time you come into the presence of God, kailan dalawa, remove distraction. Hindi ko alam kung anong mga nakadisturbo sa imo. Pero mamaya pag uwi mo, most of the time, ano nakakadisturbo? Yung kataraking ko may kantasing ko. Paaga, pambihira. Pero minsan, hindi naman ganon Pero kami minsan, alas 6 pa lang, may nagkakantahan na minsan. Kasi ko, grabe laki din na itong katarakin. Pero, hindi tayo beyond our control na rin kasi yon. Either ituloy mo ang devotion mo na di ka magpa-distract sa inda or hanap ka ng ibang lugar. Okay. Kaya maganda tungang gabi kung gusto mo, 1:00, 2:00, baka tulog na sila. Or patapusin mo na inda kantahan by mga 4 o'clock, siguro tapos na silang kantahan. Okay? So pwede na kayong So anything na makaka-distract, television and all. And sometimes, kung may ginaluto ka baga, namit na mo prayer kag na nagbaraho na. Uy, nagbaraho no. So, makablit sa imo ko na, no? Kaya bago ka magluto, prayer na. Minsan nadidisturbo din tayo. Ayaw ni Lord ng ganon. Sa katabi mo, shut the door. Anything na nakadisturb sa imo. Maybe your past sa buhay mo. No? Ano man yun. Kung sino pa man sila. Alright? Then, when you pray, sabi nila, pray to your Father. Pray to your Father. Una, tandaan natin na sa Father kita, in fact, sa baba may sample si Jesus. This is how you pray. Sabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. So, Father, dili kita pwede mag-pray sa St. Peter, ito si Pedro kay Damon Susi, para paabrihan ang blessing. Ganyan. Hindi ho yun. No, hindi ho kay St. Paul o kung sino pa da.
Ang iba naman, Sus Maria Jose. Maria Jose. Hindi pa rin yun. Sabi ni Lord, pray to the Father, to your Father. And then also, sinabi din ni Jesus, pray in my name. Then it will be given to you. Kasi in the name of Jesus. Meaning to say, in accordance to His will. Alright? That's why we pray to our Father in the name of Jesus. Not in Mary, not on kung sino ng mga tao. Okay? So, pray or relate to the right person. Pray to the Father. And then, when you pray, relate and release your heart. Release your heart. Kasi sabi nun, pray to the Father. Hindi sinabing, pray to the King of Kings and Lord of Lords. Hindi ganon. To the Father. Kasi ang gusto ni Lord, yung intimacy. Yung parang love relationship ba na dili ka dapat magduwa-duwa, dili ka maalo, because you are loved. You are accepted. So kahit minsan nagkamali ka man, nagkasala pa. Pero ang gusto ni Lord, lumapit ka sa Kanya na may paubos, tapos express lahat ng nasa puso mo. Kaya Father, di ba sinabi sa Bible, Abba, you can call me Abba Father. That's intimacy. Intimate. Kaya nga niya ginamit who is in secret place. Secret place, it implies intimacy. Kaya ang mga mag-asawa, pag may intimate sila, ginasara ang pirtahan ka, ginalakan kay daka may sumulod ng mga anak. Okay? Or, intimacy. Ano man din siya? Gusto ni Lord maging intimate ang natin relasyon sa iya. Kaya Father yung ginamit. That you can hug Him, you can pour out your heart to Him. Dito, pagka nag-soul fire tayo, hindi ka naman pwede mag-pray na, Lord, ito yung problema ko, siya ang problema ko, Lord. Hindi ko kaya siya i-give up. Bakit ba, Lord? Kasi yun din nahihirapan. Oy. Kasi mga na-in love. Minsan maalo ka magsabi din, no? Lord, ito po yung problema ko. Yung hindi ko nahirapan ako, Lord. Adik ako sa pornography, sa droga, o ano pa man. Minsan maalo kasi na din sa kadamuhan magsabi. But when you come to your Father in secret, you can pour out everything. You can open up your heart to Him. Lahat sabihin mo. Kahit minsan yung parang minsan nga aram mo na bagang dili pa kagustuhan ni Lord. No? Kasi nag-aaral ka pa, tapos crush mo siya. Kaya lang nahirapan ka. Di sabihin mo lang. Kahit na nun gusto mo, sabihin mo. Bahala na si Lord kung saan niya ihatag. Lord, gusto ko magkaigon aeroplano, Lord. Ay hala. Basi ko ka masin airport sa imo agtang. Sige. Bahala na si Lord ang mahalaga lang, everything na ginabatsyag mo, no, ang imo kabadli sa imo katarakit, sa imo miya, kay kinauna ni mo sura kanina, ani amo-amo nila ito. So, whatever. No, yung pwede ka umiyak, sabihin mo lahat. Then para paglabas mo, wow, ang saya-saya mo, na-relieve ka talaga and all. Ay, may healing doon mga kapatid. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Tapos, ito naman ang madalas, hindi natin nagagawa. Kaya tayo minsan hirap. No? Hirap tayo minsan. So, release your heart. Give everything. Gusto ni Lord maging intimate tayo sa Kanya. And pray to your Father. Kaya doon kayo sa secret place. Para naman, pwede mo masabi ang lahat na sabihin mo na minsan di mo masabi. No? Kahit nga di sa imo asawa, minsan karadlo kong sabihin ko, dakauritan ako. Kay Lord na lang, ipag-pray mo doon. Itangis mo na lang ito sa presence ni Lord. So, release your heart. Amen. Okay? Now, look at the situation of Adam and Eve doon sa Garden of Eden. May intimate yung relationship nila. And then, nag-uusap sila palagi. Wara sin alo-alo. Ano to? Sito, wara masinambado. Pero but they're holy. And nag-uusap lang sila. They were in the presence of God. Yan ang paradise presence of God. Ang idea na yun sa aton. Okay? Nung nagkaistoryahan si Eva, kag si Mr. Lou, kilala niyo si Mr. Lou? Lucifer ba? Actually, alam naman ni Lord yun Nakikita niya sa CCTV yun.
Ada, wala akong durago na maganda. Kaya usad-usad lang, kaya maganda. Okay, so, nakipag-usap. Aba, buti pa. Diba? Pero may time naman sila noon. Sa aton yan, ako niya na ito, maipa si Mr. Luke, kinausap, ako wara. Diba? Nakikita niya yon. Pero hinayaan niya lang. Kasi nagsarig si Lord sa aton. Pero nung kumaon na, kinaon. Iniman si Adan, nakunta, magsaway, kumaon naman la. Sige na la, nakatilaw ka na, lugi ako. Tilawan ko naman lang. So ngayon, silang dua. So, kita mo baga, after that, dahil pagka may sala, ang tendency, may igon resulta or consequence na maalo ka. No? Kasi kahihiyan, no? Kahubaran. Doon sila na, ay, karalo sa ato, doon na sila nagsimula. Tapos nagtago sinda. Okay? Dati, pag kada adlaw, nag-istorya sinda. Pag kumada si Lord, malipas siya, ada na si Lord, pati ko na ang tama, ada na si Lord. Uy, nag-istorya si Lord, ada na si Lord. Pupunta agad sila, Lord, grabe, Sodom, dito ka, thank you Lord sa presence mo. Siya din ganun dati, thank you Lord, dito ka Lord, thank you sa presence mo Lord. Ha? Pag nag-worship ka, thank you sa presence mo, Lord. Pero pag nagkamali kita, minsan, yun na, ang tendency, lalayo ka kay Lord. Pero dili amin ang gusto ni Lord sa imo. Anong ginawa ni God? Pagpasok niya, nakiwanan ribok, nakikapuyo. Dati pag, yay, ano na si Lord, yay, ano si Papa, yay, yay. Di ba? Sino yung mga anak, nakaka-relate kayo? Pero pag may sala, hala, na si Papa, ano na nagabot, tago, no? Di ba? Pero pag wala, Papa, manong pasalubong, ganun yun eh. Pagpasok niya sa paraiso, parang may nangyari talaga dito. Nakikapuyo. Di ba? Parang nanibago si Lord. Kasi hindi naman dapat ganun. May nangyari talaga. Kaya nano kay sugat sa niya nangyari. Sabi niya, Adan, Eva, asan kayo? Hinanap niya kasi ang gusto ni Lord, mag-usap tayo. May problema ka ba? Nagkasala ka? Mag-usap tayo. Huwag kang, ayaw paglayo, ayaw pagtago. Kasi, mahal ka pa rin ni God. Mahal ka pa rin niya. Ayaw, minsan, dahil sa aton sala, naalo kita. But God is looking for you, waiting for you. Anak, mahal pa rin kita. No? Gusto niya mag-istoryahan. Kaya hinanap niya. Saan kayo? Nakaisugad ka mo sinan. So, ayaw kaalo maghalapit sa Panginoon. The Bible says, pag adaan ka muot, in 1 John, no, say, love drives out fear. Love drives out fear. That's why the commandment of God is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yun, nagsasabi na yun na dapat yung the best na oras belongs to Him. He's the first sa buhay natin. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Meaning to say, Alpha and Omega, sa kada adlaw, He's the Alpha. Siya yung una. Bago naman matulog, the Omega, bago mag-end yung araw mo, bago ka matulog, siya na naman. Siya pa rin sa buhay mo. Amen? Maganda yan. So, kailangan natin yung secret place, mga kapatid. And then when you pray, enjoy and revere His presence or worship the Lord. Honor God. Kasi andun lang naman ang prayer. Sabi niya, come to your Father, pray to your Father who is in the secret place. Who is in the secret place. Meaning to say, bago ka pa pumunta, andun na siya. Andun siya nag-aantay sa'yo. Hindi naman yung parang hanapin mo pa na, halughugin mo pa na, Lord, hain ka man, Lord. Nagtago ka man, Lord. Hindi ka tataguan ni Lord. Andun lang siya. Kita lang talaga dapat maghalapit. The Bible says in James that when we draw near to Him, He will draw near to us. Ikaw lang ang ginahula. Sabi niya, come to me. Those who are weary and heavy laden, I will give you rest. Come to me. Kasi andun lang siya. Naghahulat, no? Who is in the secret place. Kaya lang, tayo gusto natin permis sa damong tao, gusto natin sa mall, gusto natin sa merkado, gusto natin sa eskwelahan, gusto natin sa simbahan, kay damong tao. Hindi tayo pumunta sa secret place where the presence of your Father is waiting for you. Amen. So, once you come, the Bible says, pag adang presence ni Lord, dapat ang pag-worship, honor God. No? So, kasama yon. Although He is our Father, pero ang ibig sabihin nun is, maaram kita magpasalamat.
when Jesus prayed, He said, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Worship muna. Thanksgiving. Pasalamat muna. Ayaw adayon sa Panginoon. Panginoon muna, Panginoon, you are the best. Ikaw, Panginoon, na naghatag. Dili kay Panginoon. Lord, Panginoon. Ha? Huwag mo nang Panginoon. Panginoon muna talaga. Siya dapat muna. So, kanina yung song natin, His presence is heaven to me. Now, the best place is when you are in the presence of God. That's why David said, palagi niya sinasabi, I will dwell in the house of the Lord forever. Aram na niya wala sin iban na secured na place, protected. Yun yung mga susunod na pag-aaralan natin. Bakit niya nasabi itong secret place na ito? So, sa susunod na Sunday. Ang ganda ng mga nangyari sa buhay ni David, kaya damang-dama niya ito. No, nagusto niya palagi sa presensya ni Lord. Doon lang siya nare-release. Doon siya nakakapag-pour out and on. So, again, Matthew 6:5-6, and when you pray, ye shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets. So, have the right time, find the right time. Pangalawa, right motive, right place. Ano yung pang-apat? Remove distraction. Okay, assuredly I say to you, they have the reward. But you, when you pray, go into your room. Okay, and when you have shut the door, that is, dapat walang distraction. And then pray to your Father, release your heart. Okay, pray to your Father, right person, and then release. And then who is in the secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. So, and then revere. And then last, sabi ni doon, reward. Okay, ganda. So when you pray in secret, okay, when you pray to your Father in secret, He will reward you openly. What a promise. I mean, sino gusto ng reward? Ay, yung iba sa inyo nga sa Sports Fest lang, grabe na, paglaban talaga para makapag-receive lang ng reward. How much more kung si Lord ang mag-reward sa'yo? Hindi mo na kailangan pang sumali sa sa Sports Fest. You will be rewarded when you come and pray in secret. No, to your Father, of course, in secret. So, ang ganda nito, na makidili kita magampo, na makidili ka magpili sin oras, na Lord, aminin oras na mag-date po kita. Lagay mo na yun. That is non-negotiable. It's non-negotiable. Not unless mga emergency na talaga kung ano. Pero kung ma-adjust ba lang, ito yung hindi pwede ma-adjust. I'm sorry, meron na akong kadate. Taken na to. Alright? So may oras, may lugar. Pero pwede mo kung mag-usap, Lord, pwede dito naman kita, Lord, sa iba na lugar, Lord, sa Mapuyo. May dito kay Mapuyo, gayon. Ganda ito, bukid din yun, nasi nakabot sa Mapuyo. Simula tayo ng ministry doon sa Mapuyo. Alright, praise the Lord. Or bukid sa Irong-Irong. Irong-Irong. Okay, so, whatever, mahalaga, meron kayong time with the Lord lang. Kayo lang talaga, kagwara na sin iba pa. Okay? Yun yung ginapa-develop sa ato ni Lord. So, sinong willing maghimo sa ni? Amen? Remember, God will reward you. Now, yun ang challenge sa atin mga kapatid. Ang kadamuan lang naman sa atin, bakit hindi tayo nakakapag-pray ng ganito? Bakit hindi tayo nakakapunta sa secret place? Because we are so much distracted. Yan ang pinaka-problema ngayon na kita sa mga imo pag-eskwela, sa mga kinahanglanon, business, trabaho, and all. Nakalimutan ta na ultimately si Lord pa rin ang may hawak ng buhay mo. Si Lord pa rin nagbigay ng oras mo. Kung patayon ni Lord ang oras mo, patay ka na yan. O masabi si Lord, uy, di ba sa Bible nakita niyo yung sabi doon? Sabi niya, ay, dumudamo na ako natipon sa akong bodega. Bisan dili na ako magtrabaho. Buhay na ako. Secured, parang ganon. Dami ko nang naipon sa bangko. Sabi ni Lord, foolish. Niyan kukuhaan ko ni mo buhay. Sino magparakaon siya ng tipon mo?
Hindi mo kaya huyutan ang buhay mo dahil damo kan kwarta sa bangko. And God has given us a chance. So it's time to shut the door. Ano mang mga nakabara na dili ka nakapag-devotion, shut the door. May past ka pa ba sa buhay mo? Shut the door. Ano man yung mga wrong relationships ba yan? Broken-hearted ka man? Declare forgiveness. Release. Doon sa secret place dapat yan, give it all to God. Shut the door. It's over. Says katabi mo, it's over. Tapusin mo na yun. Surrender mo na kay Lord lahat yun. Shut the door. Minsan, dahil sa cellphones, dahil sa mga barkada mo, buti pa ang barkada, minsan may time ka. No? Sa cellphone, may time tayo. Pero kay Lord, yung special time with Him, na siya naman yung pinaka-special dapat sa buhay mo. Meaning to say, may special kang iba, hindi si Lord. May kita na sa imo gingasto na time. Kanini mo ginhatag ang imo mga special na time. Sila yung special sa iyo. And wherever your treasure is, there your heart will be also. Sumusunod ang puso. So start seeking God, spending time with Him, then your heart. No, eventually, yung heart mo, lahat para na kay Lord. So, shut the door. Minsan mga TikToks na nakakasira, no? May mga magandang TikToks, pero minsan may mga unwholesome TikToks, unwholesome movies sa Netflix. Says katabi mo, shut the door. Choose. And then close the door. Okay? 2 Kings 4:3-6, naalala ko lang ito. Kasi mahalaga ito sa instruction ng man of God. Of course, guided by the Lord or with the Holy Spirit. Nagkaproblema itong widow, namatay yung husband niya, punon utang. So, susukutan na sila, kukuha niya 2 na anak para ibayad sa utang. Ibig sabihin, magiging slaves. So, lumapit siya kay Elijah, man of God, please help me. What shall I do? Kung ano na makuha sa akong 2 na anak, widow na ako. Paano ako mabubuhay? Dapat tilinin mo wala sa ako ng 2 na anak, amo na lang akong kaupod sa balay. Inamatay ang husband niya. So, sabi ni Elisha, nanon ada sa iyo balay? Nanon igo ka pa? Oil na lang tayo chutay, yun na lang ang pwede. Para bang pwede maibenta, yun na lang. Oil. Kailang tayo chutay naman ito. So, ang gusto ni Lord is, dahil sito, papadamuon ito. Kagagamito nito para makabayad sila sa utang. To save them. Alright? So, sabi doon, go borrow vessels from everywhere. Maghuram ka mo. As many as you can. As many as you can. So, nanghiram sila. Siguro yun yung pinakamaraming nakuha nila o nahiram nila. And then pagkatapos, sabi niya, pag nakahuram na ka mo, sulod ka mo sa iyo balay or kwarto, shut the door. Shut the door. Sa kanyo, ibuhos ang oil. Okay? Dapat makinig ka sa instruction. So, verse 5, ginawa nila. So she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her. And she poured it out. And she poured it out. Para bang shut the door bago ka mag-pray to your Father. Be sure na walang disturbo talaga. Alright? Ito din yun. That's part of the instruction. I do believe, kung hindi nila sinara ang door, hindi mangyayari yun. Minsan si Lord, simple lang naman ng mga ginapahimo, pero ang gusto niya lang yung obedient heart eh. Kahit minsan simple eh. Parang kasimple mala si Lord. Lord Supper bang kasimple mala si Lord. Pero it's a command, so we have to obey. And there is blessing on that. There is power. Alright? So close the door. Shut the door. Nung ginawa nila, binuhos na nila ang oil. Abay, tuloy-tuloy. Hala, napunuan usad. Hala, ano sa panabutangan? Hala, di nakaudong, hala. Grabe. Tuwang-tuwa sila. Hasta na napuno na. Vessel pa. Kaya lang, mama, puno na tanan. Amo ba? Ay, di pa kunta ako. Kaya lang, wala naman. Nag-udong. Pero, mahalaga doon yung shut the door. And the blessing will flow. The anointing will flow. Pagka kayo lang talaga ni Lord, walang distraction. Give your heart to Him, your focus, your attention. Bigay mo lahat kay Lord.
pag nag-devotion ka, you will see the blessing. Mga kapatid, hindi ho talaga ito pwedeng i-value ba? One thing, dapat man mag-church tayo, dapat mag-whole group tayo. Pero, ito, pag hindi mo to ginawa, ang laking mawawala sa'yo. Dito lang talaga malulusaw ka eh. Ito, ang pagbabago ng buhay mo, malaking bagay itong sinasabi ni Lord na secret place. Because He alone can change your life. Siya lang yung makalinis ng buhay mo. He is the consuming fire. Siya yun. Spending time with Him is very important. Hindi lang dahil need mo siya, dahil gustong-gusto ka rin talaga ni Lord. So, sa mo ulit sa katabi mo, shut the door. And then open your heart to your Father who is in the secret place, and He will reward you openly. Well, one of the example na gusto ko i-share sa inyo, lalo na sa mga nanay na narito, or para sa iba na napaka-busy at dami mong mga reasons. How many of you knows mga John Wesley, mga matitindi yun, mga matitinik na mga preachers, theologians and all, susulat ng libro, magmarangho din na sinda. Pero ang matindi doon yung nanay niya, si Susana. May Susana ba dito? Susana Wesley. Si Susana, nagatukdo sa iyang mga anak. 6 days a week, the children had class at home from 9 a.m. to 12 a.m. And from 2 p.m. to 5 p.m., as soon as a child turned 5, Susana started with its education, girls and boys alike. So, busy siya. Nagtuturo. Pero ang matindi ganito, apart from teaching her children, Susana spent 2 hours a day in prayer. Okay? 1 hour was fully dedicated to prayer for her children. And the other hour was for her personal faith, where she studied the Bible and journal. Sino na nag-journal dito? Wow. Alam niyo ba kung pera ni iya anak? 19 kabilog. Ha? 19 bilog ang iya anak. And he prayed for his children every day. Every day. Kita, kadyutay lasan anak mo, puro-puro ka reklamo. Kaya wala sin time, kaya ka walang time kasi wala kang time kay Lord. Whatever na ginhatag mo kay Lord, i-multiply ni Lord. Ang gusto sabihin, di man magadamo ang 24 hours. Parehas din kita may 24 hours. Yung iba, nag-asenso, ikaw wala, paano mo ginamit yung oras mo? Diba? Time is gold, sabi nga eh. Pero, di ko sabihin nag-multiply, kundi gina-bless ni Lord ang oras mo. Yung bang pag may time ka kay Lord, yung ibang trabaho mo, napapadali, mangarad ka na lang. Yung mga anak mo, kuy kadali makaaram. Kasalamat, kaya naka-answer ka na yun, di kita nagadugay. Pero wala kang devotion, kapulpul mo, di ba yung mga assignments, kasi wala kang time kay Lord. Oh, tapos minsan, yung ugali mo, talagang kawawa ng mga anak minsan, no? Oh, aringit ka na. Daming hindi natapos sa trabaho. Pero pagka inuna mo si God, may blessing na lahat yun, mangarad ka, uy, wala pa na gabi, tapos sa trabaho ko, amazing. Yeah. Yan ang ibig sabihin nun. Whatever na ginhatag mo kay Lord, i-bless ni Lord yan. I-multiply niya yan. So para bang ang dami mong natirang oras, nagawa mo na lahat. Tapos, relax ka pa, nakasmile ka pa, walang stress. Kasi, nakapag-devotion. Hallelujah. Alam mo si Susana, 19 anak. Pero everyday nagpe-pray siya, nagtuturo pa siya, nagluluto siya. Kaya sabi niya, let me say it again, she prayed for 2 full hours a day. As if she didn't have a full homeschool schedule in her household to attend to. Alam mo ang ginagawa niya dahil sa pagkadamo siya ng mga anak, nasasamok siya. Kasi, pwede siya masamok, damon anak. Sabi niya, mga anak, pag ako nakakuruhob na sa habol, waran magdisturbo sa akon. I'm praying. So alam na siya ng mga anak. Ang ginahimo niya lang, sino din yung balay na, jutay lang. Hindi, warak kagadroom. Pero ang ginagawa niya lang, nakakuruhob siya sa habol. Ay, si mama nagkuruhob na sa habol. Psst, puyo. Puyo na sinda tanan. Dili siya madisturbo sa inda nanay. Why? Alam nila, nagpe-pray si nanay nila. Kahit 19 anak. Mapapakaon mo 19 anak. Amazing. Alam mo, na-raise up nila, John Wesley, ang dami pa yun, mga matitindi yun. Mga kilala yun, ha? Pero, kasi may nanay na prayerful. Hallelujah. So, sana makaka-encourage sa atin yun. But one of the reasons na gusto ko rin, is itong Psalm 45 verse 11.
Sabi sa verse na ito, the king is enthralled by your beauty. The king is enthralled by your beauty. Yung bang, gandang-ganda talaga si Lord sa'yo. Of course, siya rin na naghimo sa imo. God is an amazing God, creative God, hindi nagkakamali. That's why you are perfect and you are unique. The king is enthralled by your beauty, and that's why honor him, for he is your Lord. You know, coming into the secret place, that it's part of our honoring. Kasi, ikaw yung gusto ni Lord kasi. Yung bang love na love ka, miss na miss ka ni Lord. And so, not only does God ask us to treasure this relationship, He treasures us more than we can ever treasure Him. Okay? We spend time with God because if we don't, God misses us and His heart is broken. What draws us to God is not that we enjoy His presence, but He enjoys ours. Let me share this song entitled, I Miss My Time With You. The lyrics of this song says, para bang, minsan, nabibisi kita. Tapos nakakalimutan na lang si Lord. And then sabi ni Lord sa chorus, I miss my time with you. Okay, maganda po itong lyrics ng kanta. Maganda ito. Para mapaiba naman. You can sing with me. There he was just waiting in our old familiar place, an empty spot beside him where once I used to wait, to be filled with strength and wisdom for the battles of the day. I would have passed him by again if I didn't hear him say, I miss my time with you, those moments together. I need to be with you each day, and it hurts me when you say you're too busy trying to serve me. But how can you serve me when your spirit's empty? There's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's you. I miss my time with you. Palagi sinasabi sa akin, what will I have to offer, and how can I truly care? My efforts have no meaning when your presence isn't there. But you provide the power if I take time to pray. I'll stay right here beside you, and you'll never have to say, I miss my time with you, those moments together. I need to be with you each day, and it hurts me when you say you're too busy trying to serve me. But how can you serve me when your spirit's empty? There's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's true. I miss my time with you. My time with you.
those moments together. I need to be with you each day. And then it hurts me when you say you're too busy, and busy trying to serve me. But how can you serve me when your spirit's empty? There's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's true, I miss my time with you. And it's true, I miss my time with you. Wow. Remember the King enthroned on your beauty. In King James Version it says, great desire your beauty. The King greatly desire your beauty. Sa New Living Translation it says, your royal husband delights in your beauty. Ikaw talaga ang gusto ng Panginoon. Message Bible says, the King is wild for you. Parang sinasabi niya, I'm crazy about you. Ha? Grabe. Tinan mo yung katabi mo. Sabihin sa kanya, God is so crazy about you. That's what he's saying today. That is why kailangan natin lumapit din sa kanya. You know, humans madly in love is nothing. Sino mga na-in love sa inyo? Wala yun. Wala sa gigis yun. When the King of Kings is madly in love with you, no, wala yun. So again, the King of Kings and Lord of Lords is telling you today, you are my beloved. You are my beloved. Seek my presence and honor me. Yan ang sabi niya.